sama-sama tayong magiging saksi. Nagpagyawang-gyawang sa daan ng truck na yan sa Davao Bukidnon Road sa Davao City. Dumiretso ang truck sa gilid ng kalsada saka sumalpok sa poste na natumba at bumagsak sa paparating na sasakyan. Sa lakas ng impact, nawasak ang truck. Nagtamo naman ng minor injury ang driver ng nadamay na sasakyan. Base sa investigasyon na wala umano ng kontrol ang truck driver na nasa kustodiya na ng Marilog Police. Pinagbubugbog ang ilang kabataan sa magkakahiwalay na insidente sa Quezon City at Davao City. Mga estudyante ang ilan sa mga biktima at ang ilang suspect, menor de edad din. Saksi, si Marie Zumal. Viral ngayon ang videong ito kung saan hagip ang pambubugbog ng ilang lalaki sa isang estudyante. Halos mapayuko na lang ang biktima habang sinasalo ang mga suntok ng lalaking nakauniforme at isa pang binatilyo. Meron ding isa pang estudyanteng biktima na parehas din ang sinapit. Nabahala po ako, ma'am, sa anak ko kasi siyempre pinabantaan na papatayin. Kung ano ba talagang mga kasalanan nyo na ginaganyan kanila. Ang dami-dami pa naman nila, ma'am. Mga 20 katao. Kagabi daw, ang dami na naman sa kapatid niya na nag-aabang. Naawa po ako, syempre. Bukol-bukol ho yung ulo niya, tapos yung ang dami hong bukol sa ulo. Ulo talaga ho ang pinunteriya. Natatakot ho ako para sa pamangkin ko. Gawa ng kaligtasan nila yung Takot na ho mapumasok. Humingi na ng tulong sa North Fairview High School ang inaatyahe ng isa sa mga binugbog. Natukoy na raw ng pamunuan ng eskwelahan ang mga sangkot na estudyante. Pero batay sa investigasyon, hindi lang isang beses naganap ang rambol dahil nasundan pa ito ng mga sumunod na gabi kung saan naggantihan ang mga umano'y magtutropa. Ayon po sa investigation po ng aming guidance office, ito po mga batang ito ay parang nagkairingan lang, parang titigan-titigan, tapos piling na angasan, tapos pag dinala nila sa labas, pagdating sa labas, tumawag na pala sila ng ibang kaibigan nila, tapos yun po, nagkagulo-gulo na sila. Sinampahan na ng reklamo sa piskalya ang 3 suspect, isang estudyante ng eskwelahan at 2 iba pa. May nag-file na ng case. So, slight physical injury in relation to RA 7610. We will make sure na safe sila. Humingi na ng tulong sa pulisya ang eskwelahan para magdagdag ng police visibility sa paligid nito. Ipinatatawag na rin ang lahat ng magulang ng mga estudyanteng sangkot para magbigay linaw sa investigasyon. May insidente rin ang pambubugbog sa 13 anyos na estudyante sa Davao City. Natukoy ng pulisya na 16 anyos ang isa sa mga suspect. Tinutukoy pa ang pagkakakilanlan ng isa pa ng bugbog. While naglakaw po ning biktima, ma'am, po yung iyang 2 ka mga classmates, padulong pauli silang balay, gikan sa eskwelahan. Kalit lang ning minor offender, iyang ni ma'am, gibunalan og kanang bato kining isa ka biktima, ma'am, nagpasalamat lang ta dili fatal, dili delikado ang natamong injured. Pumunta na sa barangay ang biktima kasama ang kanyang mga magulang. Nagpulong na rin ang mga opisyal ng barangay, eskwelahan at representative ng Davao City Social Welfare and Development Office para sa intervention. Sa hiwalay na insidente, 27 anyos na call center agent ang pinagbubugbog sa labas ng isang coffee shop sa MacArthur Highway. While waiting ning mga biktima sa mao nga lugar o kanang masakyan niya, ningonong ning suspect from sakay siya sa motorsiklo, but then siguro sila gamay misunderstanding gumikan kay nahadlok man ning biktima, mautong nidagan siya, ma'am, og wala siya kabalo nga naaday kauban ning mga suspect, o dito na corner siya o gitabangan siya og kanang kulata. Naaresto na ng pulisya ang isa sa mga suspect na 19 anyos. Maharap siya sa reklamong physical injury. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Haharap din sa kaparehong reklamo ang 2 pang suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Arestado isang DJ sa Antipolo Rizal dahil sa panggagahasa umano sa inaanak na 17 anyos. Ating saksihan. Kami na-aresto sa kaso rape,
Sa bisa ng arrest warrant, hinuli ng mga otoridad ang 43 anyos na lalaking ito sa Antipolo, Rizal. Ang kanyang asunto, panggagahasa umano sa inaanak. Ayon sa pulisya, DJ sa mga club at bar ang suspect. Lagi raw sumasama ang 17 anyos na babaeng biktima sa kanyang ninong dahil tinuturuan siya nitong mag-DJ. At noon daw Oktubre, noong October 6 nga ay nagkaroon ng inuman kung saan nakainuman niya yung kanyang victim. At around 1 a.m. napaalam na ihatid niya sa bahay nila yung victim ay dumiretso sila sa isang motel at doon niya sinagawa yung panghahalay. Base sa salaysay ng biktima sa pulisya, hindi niya namalayan na dinala na siya sa motel dahil sa kalasingan. Hindi na rin daw siya nakapalag. Kinabukasan, agad nagsumbong ang biktima sa kanyang magulang saka sila dumulog sa pulisya. Sinubukan namin kunin ang pahayag ng suspect pero tumanggi siyang magbigay ng komento. No comment po muna ako sa ngayon. Naharap sa kasong rape ang suspect na nakakulong na ngayon. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mga kapuso, bago sa saksi, matagumpay na naisagawa ngayong araw ang rotation at reprovisioning mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ayon po sa Department of Foreign Affairs. Dagdag pa ng DFA, walang anumang untoward incident na naganap sa RORE mission. Ayon pa sa ahensya, ito na ang panlimang RORE mission kasunod ng kasunduan ng Pilipinas at China tungkol sa Ayungin Shoal noong Hulyo ng nakaraang taon. June 2024 na magkagirian ng China Coast Guard at mga sundalong Pinoy sa RORE mission sa BRP Sierra Madre, kung saan isang sundalo ang sugatan. Sa kabila ng pag-alma ng China, hindi muna aalisin ng Pilipinas ang Typhoon missile launcher ng Amerika, ayon po kay National Security Advisor Eduardo Año. Kinumpirma rin ng Armed Forces of the Philippines na inilipat nga ng pwesto ang missile system na kayang magpalipad ng missile hanggang China o anumang bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Saksi, si Rafi Tima. Mas malaki ba ng China Coast Guard Vessel 3103, tagumpay ang BRP Cabra ng Philippine Coast Guard na mapigilan ng barko ng China na makalapit sa coastline ng Zambales. Ayon sa PCG, 80 to 90 nautical miles ang layo ng CCG 3103 sa coastline. Oras-oras din daw ang radio challenge ng BRP Cabra sa barko ng China. Patuloy na gagawin natin yan. Hindi natin papayagan na magbago sila ng norm. Sinabi ito ni National Security Advisor Eduardo Año sa paglulunsad ng The Stories of Teacher June na comic book tungkol sa West Philippine Sea. Proyekto ito ng National Task Force West Philippine Sea at pinangunahan ng Philippine Coast Guard West Philippine Sea Transparency Office. Mas maganda, bata pa lang, naiintindihan na ng mga kababayan natin kung ano ang West Philippine Sea. Para sa ganon, matuto ang lahat na ipaglaban natin ito. Sabi rin ni Año, mananatili muna sa Pilipinas ang Typhoon Medium Range Capability Missile Launcher ng Amerika. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang ulat na inilipat ng missile system mula sa pwesto nito sa Northern Luzon patungo sa isang sekretong lokasyon. Bahagi raw ito ng pagsasanay sa pag-deploy nito sa iba't ibang lokasyon. Depende sa kung anong missile ang gagamitin. Kaya nito magpatama sa target sa anumang bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas, gayon din sa ilang bahagi ng Southern China. Ayon sa AFP, walang karapatan ng China na pumuna sa pagpayag ng Pilipinas na manatili ang Typhoon missile launcher, lalo't nauna nang nag-deploy ng missile ships ang China sa rehiyon. The presence of their ships who are also missile capable are also highly dangerous, no? And they also have mga islands artificial islands in the South China Sea altogether, no, na meron din mga militarized na and missile capable din. It is our inherent right to build our capabilities accordingly. And how we do that is we modernize, we strengthen our alliances. Ayon sa isang security analyst, nangangamba ang China sa epekto ng mga launchers sa plano umano nitong pagsakop sa Taiwan. The launchers could complicate Chinese naval and amphibious operation because they could target any Chinese ships, no, pag lumapit sa Taiwan. Again, this is a case of Chinese hypocrisy and double standard. Ako pwede magkaroon ng thousands of missiles, kayo may launchers lang, hindi pwede sabi yan. Dati nang sinabi ng AFP na hindi gagamitin sa anumang bansa ang Typhoon missile launcher at para lang daw ito sa joint military exercises.
Sa pag-uusap nila DFA Secretary Enrique Manalo at US State Secretary Marco Rubio, napag-usapan ang sitwasyon sa South China Sea at ang estado ng pagtutulungan sa depensa at seguridad. Nagkasundo rin silang pag-aralan kung pwedeng magpulong sina Pangulong Marcos at US President Donald Trump. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Patay ang 79 anyos na babae at dalawa niyang alagang aso na masunog ang kanyang bahay sa Kamiling, Tarlac. Sa lakas na apoy natupok ang dalawang palapag na bahay na halos gawa sa light materials. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na naapula matapos ng mahigit 1 oras. Batay sa inisyal na investigasyon, napabayaang sinindihang kandila ang tinitingnang sanhi ng sunog. Tutol ang Commission on Human Rights sa panukalang patawan ng death penalty ang mga kurakot na opisyal. Ang panukalang e-firing squad ang mga mapapatunayang may sala, pinulsuhan po namin sa Barangay Saksi. Mainit na usapin ang panukalang patawan ng death penalty ang sinumang opisyal ng gobyerno na mahahatulan ng korte kaugnay ng korupsyon, pagbaril o firing squad ang ipinanukalang parusa sa mga mapapatunay ng sandigan bayan na nagkasala sa mga kasong graft, malversation of public funds at plunder. Sa panukala, ipatutupad lang ang parusa kung pinagtibay ng Korte Suprema ang desisyon, kung sumailalim na ito sa review alinsunod sa saligang batas at kung nagamit na ng akusado ang lahat ng legal remedy, kabilang ang pag-apila at motion for reconsideration. Pinulsuhan namin ang pananaw rito ng mga kapuso online. May mga nagpahayag ng pagtutol sa parusang kamatayan. Ayon sa isang tutol, walang karapatan ang mga tao na kumiti ng sinuman, lalo na't baka napagbintangan lang ang iba. May nagsabi ring hindi mapipigil ang mga korap at baka magamit pa ng ilang politiko ang batas laban sa mga kalaban nila sa politika. Sabi naman ng iba, ikulong na lang habang buhay ang mapapatunayang nagkasala. Sa ngayon po ay hindi po ko sang-ayon. Pwede naman po silang parusahan pero sa ibang paraan. Pag pinarusahan po natin siya ng death penalty, paano nila mababalik sa atin yung nakura po sa atin? Ang ilang pabor naman sa panukala, sinabing maigi ito para mabawasan ang mga korap na opisyal. Mabuti rin daw ito mapatupad para hindi tularan ng iba. May mga nagsabi rin na pabor sila sa panukala kung matitiyak ang maayos na sistema ng hustisya. May iba namang hati ang pananaw, lalo't delikado raw ang parusang kamatayan kung nababayaran nila ang hustisya. Kasi yung mga kaban natin, sa kanila lang din naman ang pupunta. Magtatrabaho tayo para sa kanila. Sila nagpapakasasa sa yaman natin. Ang Commission on Human Rights nanindigang hindi garantisado o epektibong solusyon sa katiwalian ang death penalty. Bukod sa labag ang death penalty sa saligang batas, signatory rin daw ang Pilipinas sa Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights kung saan bawal ang death penalty. Mas epektibong pagtugon daw ang reforma sa institusyon, tamang pagpapatupad ng batas at mga mekanismo tungo sa transparency at accountability. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Nag-hire ng counter-affidavit ang gwardya na nagtaboy sa isang sampagita vendor sa viral video nakuha sa harap ng isang mall sa Mandaluyong. Isang kinatawan ng kanilang security agency ang nagsumiti nito. Nauna nang humarap sa PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies noong Lunes ang gwardya na humingi ng paumanhin sa pangyayari. Sa susunod na linggo, inaasang haharap ang sampagita vendor. Ayon sa PNP SOSYA, kung hindi siya magpapakita, ay itutuloy na ang pre-evaluation para makapaglabas ng desisyon kaugnay ng insidente. Makikipagtulungan ang Department of Agriculture at DTI sa Bureau of Customs para matukoy ang pinagmulan ng ilang kakaibang gulay na itinitinda sa isang palengke sa Pasay. Ayon po sa DA, kulang sa import clearance ang mga gulay at hindi tiyak kung ligtas kainin. Saksi, si Bernadette Reyes. Tiger chili, garlic sticks at Chinese yam. Pangalan pa lang, mapapalingon ka na sa ilang paninda rito sa Cartimor Market sa Pasay. Pero bukod dyan, sabi ng ilang mamimili, nakakaengganyo raw mamili ng gulay dito sa Cartimor Market. Bukod kasi sa malinis, marami raw mga kakaibang gulay dito, kagaya na lamang nitong tiger chili na para bang pinalaking siling haba. Pero ayon sa Department of Agriculture, maaari raw may peligro sa kalusugan ang pagkain ng mga ito.
Malalaki, pero hindi kami kumakain nun. Dahil? Natatakot kami kasi hindi namin alam kung anong mga ginagawa doon. Kung manggagaling pa po ng ibang bansa, anong meron? Bakit nila naipapreserve ng ang gaganda? Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., malamang smuggle daw ang mga ibinibentang kakaibang gulay at hindi tiyak kung ligtas kainin. Hindi raw sila na-issuehan ng sanitary and phytosanitary import clearance ng Bureau of Plant Industry. I don't remember that the BPI has issued SPS-ICs for those type. Wala silang health certificate. So that is actually dangerous. Diba? Hindi natin alam kung mataas yan ng heavy metals o kaya kung merong, hindi natin alam kung reject yan, kung yung may pesticide content niya, yung fertilizer na ginamit, tama ba, na hindi harmful sa tao. Ayon sa DA, maaaring hindi raw alam ng mga nagtitinda na smuggled ang mga ito, pero mahalaga raw ang pakikipagtulungan nila para matunto ng source ng mga gulay. Ang alam lang namin doon lang namin kinuha sa Divisoria Tapos binibinta lang namin dito. I-coordinate din muna namin sa DA sa DTI. Tapos kung ano po yung mga sanction na pwede namin ibigay sa kanila. Makikipagtulungan din ng DA at DTI sa Bureau of Customs para mahanap ang maaaring pinagmulan ng mga gulay. Samantalang mula 58 pesos ay plano pang pababain ang maximum suggested retail price o pinakamataas na bentahan ng imported na bigas sa 55 pesos sa February 5. Pagkatapos ay sisikapin pa itong mapababa sa 49 pesos. By March 1, hopefully break 50 na tayo, 49 ang MSRP. As long as world prices remain as is today. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Iginiit ni Executive Secretary Lucas Besamin na hindi ehekutibo kundi Kongreso ang dapat magpaliwanag kaugnay sa maumano'y blanco sa BICAM report ng 2025 National Budget. Saksi, si Ivan Mayrina. Hindi kami ang mananagot dyan. Sagot ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa gitna ng kontrobersya tungkol sa mga umano'y blanco sa Bicameral Conference Committee report sa 2025 National Budget. Sabi ni Bersamin, Kongreso at hindi ang ehekutibo ang dapat magpaliwanag. Mayroon mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Ang may kinalaman lang kami yung finished product na pinapirmahan sa Presidente. Hindi yung blank check. Ang sinasabing depektibong BICAM report na niratipikahan ng Kongreso ang siyang basehan ng General Appropriations Bill at ng lagdaan ng Pangulo dahil sa batas bilang 2025 General Appropriations Act o ang National Budget. Sabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman, walang blanco sa isinumiti sa kanilang kopya ng General Appropriations Bill. So yung sinasabi po nila na blanco, sila din po ang makakapagpuno nung blanco. Kung totoo ang aligasyon na may mga blankong halaga sa BICAM report na pinunan umano matapos itong maratipikahan na, mali daw ito, sabi ni Professor Dangat Mayta ng University of the Philippines College of Law na nagtuturo ng constitutional law. Sabi niya, pagkatapos sa ratifikasyon, wala na dapat madagdag o mababawas at dapat parehas ang nilalaman ng BICAM report sa enrolled bill na isinumite sa Pangulo. Pag tapos na yan sa BICAM, tapos na yung insertions, tapos na yung mga appropriations, hindi mo na pwedeng palitan yan. Ang pwede lang gawin mga typo, mga form to make it consistent. Pero yung maglagay ng value sa mga blank na appropriation, that cannot be done. Kasi dapat yan nga yung dapat pinagkasunduan na yan ng both houses. Nagsabi na mga pumupuna sa BICAM report na dudulog sila sa Supreme Court kaya nagkaroon ng agam-agam sakaling ipatigil nito ang pagpapatupad ng 2025 budget. Pero tiwala si Bersamin na minsan nagsilbing Chief Justice ng Korte Suprema na hindi ito mangyayari. I cannot understand if the Supreme Court will have that tendency to put a stop to it, even if any of those challengers will ask for a TRO. Because the government must function, must be run. Now, sasabihin nila, fall back on the reenacted budget. But the reenacted budget can come only when there is a finding that it has been vetoed or the government, the Supreme Court has nullified the present budget. But that is yet to be in the end of the year or maybe when this resolution of these challenges will have been delivered. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyong saksi.
Matapos ng sunod-sunod na oil price hike nitong Enero, rollback naman ang inaasang sasalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. At batay sa 4 na araw na trading, hanggang 55 sentimo ang maaaring bawas presyo sa kada litro ng diesel. Hanggang piso ang posibleng rollback sa gasolina. Hanggang 50 sentimo naman ang posibleng bawas presyo sa kerosene. At ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, kabilang sa mga dahilan ng bawas presyo ay ang muling pagbubukas ng mga oil refinery at mga pantalan sa US Gulf Coast. Nakaapekto rin ang mga taripang ipinanukala ni US President Donald Trump. Mga kapuso, posibleng lumakas po ang amihan ngayong weekend ayon po sa Pag-asa. Pero bukod sa amihan, patuloy ring iiral ang mga easterlies. At dahil sa pagsasalubong ng malamig na amihan at mainit na easterlies, may tsansang bumalik ang epekto ng shear line. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley at Palawan bukas. Kalat-kalat naman ang ulan sa Visayas. Sa Mindanao, posibleng malawakan at matitinding buhos ng ulan. Halos ganito rin ang inaasahang panahon pagsapit ng linggo. Maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. Dito sa Metro Manila, mananatiling mababa ang tsansa ng ulan ngayong weekend pero doble ingat pa rin. Sa ngayon, wala namang namamataang bagong sama ng panahon ang Pag-asa. 5 araw bago ang pagdiriwang ng Chinese New Year, may mga abala sa pamimili na kanilang ihahanda at mga pinaniniwalaan nilang pampaswerte. At mula sa Binondo, na pinakamatandang Chinatown sa buong mundo, saksilan si Jamie Santos. Jamie? Pia, inilawan ngayong gabi ang Prosperity Tree sa Plaza Lorenzo dito sa Binondo, Maynila, hudyat ng pagsisimula ng selebrasyon ng Chinese New Year. 3, 2, 1! Nangibabaw ang kulay pula at gold sa Prosperity Tree na inilawan ngayong gabi. Simbolo raw ang Prosperity Tree ng paglago at kaunlaran ngayong taon. Pinagdiriwang din ngayong taon ang 50th anniversary ng China-Philippines diplomatic relations. Kaya naman ilang Pinoy ang nasa Binondo at naghahanap ng pampaswerte. Ako ngayon po, tikoy, tapos yung mga pampaswerte, yung gano'n. Mamimigay po ba kayo ng angpao o sana kayo ay makatanggap ng angpao? Pwede rin po magbigay, pwede rin po na bibigyan. Ang magkatrabahong Emma at Eliza, paglalagay ng bigas sa bowl na may kasamang coins at itlog ang pampaswerte. Plano pa raw nila bumili ng ibang pampaswerte at pangontra sa negative vibes. Usually po yung mga bracelets po, lucky bracelets, and yun yung nabibili usually po dito sa Binondo po. Sana makatanggap kami ng ampaw. Maniniwala tayo sa mga feng shui para swertehin. Naniniwala din kami sa mga horoscope, yung mga paniniwala ng Chinese. So yung mga pampaswerte. Dahil marami ang nais na maganda ang pasok ng bagong taon o Year of the Wood Snake, mabenta raw ang lucky bracelets tulad nito. Ang black po, anti-bad luck po, pangontra sa masasama. Tapos meron din po siyang piyaw na pang-ano din sa mga Chinese. Tapos meron din tayong color of the year, mocha po. Ito po yung mocha na tinatawag natin. Meron din po siyang piyaw. Siyempre, di mawawala ang food trip. At tuwing Chinese New Year, mabili ang tikoy. Naniniwala raw ang mga Chinese na ang pagkain ng malagkit ay paglalapit sa bawat pamilya. Present din ang mga radish cake tulad nito. Made from radish po talaga siya. Tapos may halo lang rin po siya. Then we have different kinds of shrimp po. Then meron rin po siyang mga halong mga pork dyan and dried shrimps and some seafoods din. It brings togetherness po. Iya sa besperas ng Chinese New Year, magkakaroon ng countdown sa Jones Bridge ng alas 11 ng gabi. Magkakaroon din ng Grand Parade sa Chinatown sa Binondo sa January 29 ng alas 2 ng hapon. At live mula rito sa Binondo, Maynila para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Nagtakbuhan ng mga tao palayo sa nasusunod na oil refinery sa Ryazan, Russia. Sa laki na apoy, nagkulay kahel ang langit kasabay ng makapal na usok. Ayon sa gobernador ng Ryazan Region, rumesponde ang kanilang mga emergency crew sa sunog kasunod ng air attack.
May naitala ring drone attacks sa rehiyon ng Brianz na nagresulta rin sa pagkasunog ng isang gusali. Tila collab overload ang music video na bagong kanta ni Bruno Mars kasama ang rapper na si Sexy Red. Featured dito sina Lady Gaga at Rosé ng Blackpink. Very regal and chic ang apat habang naka-all-black suit at shades. Nakakolab ni Bruno si Lady Gaga sa Die With A Smile at si Rosé naman sa Apatha na parehong global hits. Nabangga saka nakaladkad ng bus ang isang babae at 2 taong gulang niya anak sa Brazil. Naglalakad sa kalsadang mag-ina para iwasan ang lupak sa sidewalk nang mabangga sila ng papalikong bus. Ligtas ang mag-ina. Ang sa bus company, sasailalim sa defensive driving lessons ang driver. Kinumpuni na rin ang lubak sa sidewalk. It's gonna be NSYNC! Nasurpresa si Justin Timberlake sa kanyang concert sa Amerika. Laking gulat niya na makita sa gitna ng crowd ang co-NSYNC members na sina Lance, JC at Chris. Sabi pa niya, bakit di raw siya tinext? Pagbiro ni Lance, sana pala tinext nila si Justin bago ang concert. Hiyaw naman ang fans mag-reunite na muli ang banda. Higanteng pusit o pansit. Yan po yung bumida sa Kabagan Isabela. Mahigit 10 talampakan ang pansit Kabagan na may iba't ibang sangkap na pinaghati-hatian ng mga nakikiisa sa Pansit Festival. Ayon sa lokal na pamahalaan, ito po ay pagbibigay-pugay nila sa umuunlad na industriya ng pansit. Diyan po sa kanilang lugar at sa saganang ani ng mga magsasaka. Makulay naman ang selebrasyon ng Tupig Festival sa mga Tarem, Pangasinan. Paraan daw ito ng lokal na pamahalaan para ipagdiwang ang masaganang ani ng mga magsasaka, gayon din ang mayamang food culture ng bansa. Nagkaroon po ng Farmers Parade at Street Dance. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.